Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Magandang maulang umaga, Ma'am Julie. Hello, magandang umaga po sa inyo. At talaga namang sinubok na naman tayo ng malakas na ulan, oo. At kaya mag-ingat po tayo dahil talagang may dumating na po yung bagyo. Ay, bagyo Oo, ba? may Kapyo. At nandito siya sa Northern Luzon. At wag na natin siya i-welcome. Letter K ba yan, Ma'am? Letter K na tayo. oo. Wow, K na tayo. Kaya, Hindi ko naramdaman. Pero na by tomorrow, paalis na siya, palabas na ng Pero Parang buntot na lang to, Ma'am. parang Parang ganon. anuhin pa rin tayo ngayong magdamag. Oh. Kaya ingat-ingat po tayo at doon sa mga kasamahan natin na bibisitation, soul winning, ingat po kayo at talaga naman pong pabugso-bugso ang malakas na ulan. Madulas ang daan. Madulas, Oo. oo. Tsaka, Yung mga nag-area, paakyat-akyat ng mga hagdanan dyan, ingat-ingat. Oo. Oo. Ang dami. Marami ako ma'am. narinig ngayon na nadudulas. Oo nga. Kaya ingat Ingat po. tayo. Mm-mm. Minsan nga yung masama rin yung nag-iingat eh. Yung pa yung Yung dahan-dahan. yung pa nadadali, oo. Anyway, maraming salamat. Kayo nga po pala ay nandito, nanonood sa ang pinakahihintay nilang programa. Yes, ang nag-iisang. Oo. Impormasyong pangkalusugan ng ating simbahan. Oo. Naway maging blessing po kami ngayong umaga sa inyong lahat ng mga nanonood dyan, mga early birds natin. Sino-sino ba yan, Ma'am? And muna natin kasi baka ini-expect nila si Ma'am Ces ang Ay, oo. Bakit ako ngayon? Meron po siyang importanteng dakad. Yes. Kaya oo. napakabait naman ng Ma'am Leslie. Yes, relievo ako sa mga nawawalang ating guests. Kaya maraming salamat, Ma'am Oo. Leslie. At puntos yan. Yes, Ma'am. Oo, pribilehyo ito. Pribilehyo. At maraming salamat. At siyempre, bagong batiin yung mga faithful viewers natin, gusto kong bumati muna doon sa may kaarawan ngayon. Sino ba ngayon, Ma'am? Sir Jao. Oh, Or, Sir Jao. John Hill. Wow. Laurena, happy birthday. Happy birthday, sir. Wala ba tayong pasiklob dyan? Si ano ba? Si Natugtugan dyan? Si Simeon ba ngayon? Hindi. Sa Saturday pa si Simeon, si Ma'am. Ma'am. Alam ko 25. Akala ko magkasabay sila eh. Oo. Si Jao lang ngayon, Sir si Jao. Ponching. Pero mag-a-advance na rin tayo, Ma'am. Oo, kasi Advance happy Sabado birthday. sila eh, oo. Yes, advance happy birthday po, Sir Ponching, and sa aking pamangkin na si Simeon. Oo. Yung anak po ni Sir Conrad Yung yun. anak ni Sir Conrad yon. Oo. At ni Ma'am Christy. Yes. Happy birthday. Happy birthday. At Sana'y ang mabusog ang mo kami. ang daming may birthday ng July, ano? Oo nga. At Oo. sige, batiin na natin ang Mga taga. mga Taga-comment. Ay, hindi pa pala tayo nag-ano. Mga taga-Tarlac. Batiin Oo. muna natin ang mga Taga-Tarlac daw. taga-North, South. East, And West Corners ng ating simbahan. Oo, Magandang maulang umaga po. at siyempre sa lahat na nasa nationwide at worldwide Yes. na oo. mga viewers natin. Hello po kayo at dito po ay talagang binabagyo kami. At I hope na kayo ay nasa maayos na mga kalagayan. Yes. Magandang umaga, Pastor Hill. Siyempre, nasa La Union ba si Sir ngayon? Oo. Oo, yan. Construction sa La Union. Naway, hindi sila binabagyo doon. Binabagyo ba, Ma'am? Binabagyo kasi Oh. malapit din sila. Pero sana hindi naman ganun kalakas. Mas okay yung weather na ganito, Ma'am eh. Oo. Yung paambon-ambon lang para hindi masyadong mainit sa mga Baptist builders. More on Quezon niya, ay ano yata eh. Malayo-layo, Oo, Ma'am, medyo dito sa north. Or Ilocos. Oh, Kaya, okay.
Oo. Yan. Mas maganda yung ganitong panahon kapag nagko-construction, ma'am. Oo. Para hindi masyadong nakakapagod. Kasi factor yung init kapag Saka, kapag construction. lahat na ng mga Baptist builders, kung nasaan man kayo, kung saan kayo na-assign ngayon, syempre more on sa Ramos, Tarlac, at doon nga sa La Union, San Yes. Fernando, La Union. At which is kasama nila ang ating mahal na pastor. Sige, batiin na natin ang mga Early birds. Early birds. Sino ba yung mga early birds natin, ma'am? Hindi ko kilala. Asa na sila, sir? Pakibaba. Ayan na. Yan ba yung start, sir? Ma'am Belia Quiñones. Linda Quiñones. Oo. At saka Pareho bang Belia yun? Belia. Okay. Ma'am. At, ang anak ko, B. Jason Castro. Sino yung nauna? May nauna Degamo ba yun? Aiza? Aiza de Gamo. Aiza Degamo. Ayan. Si Sir BJ nanonood. Batiin mo yung si Jao. Ma'am Leticia Aranda. Yan, magandang umaga po sa mga avid fan ng ating IP. Oo. Ma'am Cecilia Ampig. Oo. Ma'am Leeds Fusin. Ayan, para sa iyo to, ma'am. Sino? Sa mga masisipag, yung topic natin ngayon. Oo. Okay. Halos lahat naman masipag. Pero siya yung lumalapit kasi sa akin, ma'am, parate. Nagko-complain ng kanyang kamay. Oo. Oo, dahil sa kasipagan yan si ma'am eh. Ma'am Gemma Krampatanta. Ayan, dyan pala si Ma'am Linda Quiñones na ma'am. Oo, dyan na rin. Sino pa ba? Lisa Pisco. Yun. Tsaka si Ma'am Mary Gonzaga. Sino pa to? Ma'am Gemma. Nasabi na ba? Krampatanta. Larry Buxfield. Ayun. Sino pa? Okay. Charmaine Bautista. Yun, magandang umaga, ma'am. Helen Kapundan. No, Ma'am Helen Kapundan. Okay. Yan, ang ating... Abraham Nakailang Diayon. million na ba tayo? 15 million viewers. Paki-share the link po para marami tayong... Napakaganda po ng topic natin opo, ngayon. opo. Oo. Ma'am Ellen Hermosura. At saka si Sir Abraham Jayon. Yan. Okay. Sino pa? Wala na. Ellen, ano na? Oo, yan. Sige. Sige. At saka siyempre sa ating kitchen crew na magluluto ng ating masarap na pananghalian. Maraming salamat po. Ding Para sa inyo Gonzaga. rin po ito. Para sa inyo rin po. Nag-iisa Kaya lang ba makinig. siya doon? Nag-iisa lang? Wow. Ha? One-man band. At syempre, yung nagwagwapuhan natin mga Yes, technical oo. staff. Audio-video man. Na nakalimutan ang pangalan ko. Si Sir Romero, tsaka si Sir John. Ayan. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa din ako sa customer ni Ma'am Leslie. Oo, ayan. Sa kasipagan, kaya nananakit ang mga Sobra kamay. sipag niyan si Lydia. Oo, naku, laba, ligpit, linis, name it. Lahat, forte ni Ma'am. Ayan. Sige, mag-start na tayo para makarami-rami at matapos natin itong serye na to kasi Sinasabi matagal ni, na to eh. Sinasabi ni Ma'am Gemma. Happy birthday po, Sir Alfonso Uwera, bukas. Ayan, oo, bukas. Kasi wala kami bukas, ma'am. Kaya ngayon na namin binabati yung may mga birthday bukas. Ayan, happy birthday po sa lahat ng magba-birthday ngayon at bukas. Ayan. Sige, start na po tayo. Ang topic po natin, sana matapos natin ang carpal tunnel syndrome. Ang sakit ng usually mga masisipag na nanay. Bakit nanay? Nanay lang? Hindi. Meron din sa kalalakihan pero very rare. Malalaman natin bakit rare sa kalalakihan. Hindi naman dahil tamad sila. Oo, hindi naman. Oo, dahil malalaman natin mamaya. Ano ba itong CTS o carpal tunnel syndrome? Ito yung i-review ko lang po kasi na-discuss natin nung nakaraan. Kaya lang kasi medyo matagal-tagal na. Ito yung nararamdaman nating pamamanhid ng ating kamay.
Oo, mga daliri, lalo na ng ating thumb. Pamamanhid, pangangalay, paninigas, ano pa ba yung mga terms natin? Parang nasusunog. Ganun yung pakiramdam nito eh. At hindi lang sa kamay, umaabot rin ito sa ating forearm. O yan. Tapos to the point na nakakabitiw na tayo ng gamit, di na natin maramdaman yung mga bagay na hawak natin. Kala natin hawak pa natin pero nabibitawan na natin. Yan po yung carpal tunnel syndrome. Ito po yung pamamaga nitong tunnel na ito. Okay? Sige. Next picture, sir. Ayan, ito po yung anatomy ng ating tunnel. Makikita po natin yung mga bilog na maliliit na puti po dyan. Yan po yung mga tinatawag na ating tendon. No, tendon, ano yun? Yun yung mga nasa dulong part na ng ating muscle na nakakonekta sa buto, kaya gumagalaw ang ating kamay. Yan po yung mga yan. Dumadaan po yan dyan sa makipot, masikip na tunnel. Kung tawagin ay carpal tunnel. Ayan, lahat po yan, yung structures na yan. Yung tendon, yung mga puti na maliliit, na nababalot ng kulay blue. Yan po yung mga tendons. O yung dulo ng mga muscles sa ating daliri, sa ating kamay. Ayan, yung dilaw naman po, yan po ay tinatawag na nerve. Ayan, yan po yung nagsusupply ng pakiramdam at siya rin yung nagpapagalaw ng ating kamay. O, yung nerve na yan. At mga blood vessels po, yung mga pula sa paligid. O, basta may mga pula po dyan. Tapos yung mga nasa ilalim naman po ay ang tinatawag na, yung malalaking puti naman, ang tinatawag na carpal bones. O, yan po yan. Yan yung mga makikita nating structure sa ating carpal tunnel. Tsaka yan yung cross-section. Oo, Baka cross-section. akala nila- Hinati po yan. Hinati. Oo, para- Kumbaga, paharap po sa inyo, hinati. Okay? Cross-section po yan. Tapos yung nasa taas po, yung flexor retinaculum ay ang matigas o rigid na ano natin, na covering ng ating tunnel. Okay? Na tissue. Matigas po yan, makapal, na tissue na bumabalot po doon sa taas ng ating tunnel. Sige, next picture po. Ayan, yan po yung structures na makikita sa loob. Sa labas po, yung isang nerve, ulnar nerve po ang tawag dyan. Nasa labas naman po yan. Pero yung nasa loob po, yung median nerve, yan po yung naiipit. Yan po yung nararamdaman nating pamamanhid, pangangalay, parang nasusunog yung mga daliri natin. Pins and needles, parang may mga tumutusok. Yan po yung naiipit dyan sa carpal tunnel, kaya tayo nakakaramdam ng pamamanhid, ng mga ganong sintomas. Ayan. Bakit naiipit? Ayan. Yan nga po yung carpal tunnel, di ba? Sabi ko nga po, yung nasa taas, yung transverse carpal ligament, napakatigas po na tissue niyan. So, hindi siya basta-bastang hindi siya flexible. O, kasi napakatigas nga po. At yung nasa ilalim naman niya is mga buto. O, kaya pare-pareho po silang matitigas. Very rigid. So, hindi po ganun kalaki yung movement na nagagawa ng mga structures na bumabalot doon sa tunnel. Sige, next picture po. Ayan. Ayan yung distribution po nung nerve na naiipit doon sa carpal tunnel. Yan yung median nerve, yung dilaw po. Yung mga part na yan, yung mga napupuntahan na dilaw nung median nerve sa ating kamay, sa ating daliri, yan po yung mga nakakaramdam nung sintomas. Pamamanhid, pangangalay, paninigas, pins and needles, dyan po lahat yon. Yan po yung distribution niya. Yan yung makakaramdam ng mga sintomas. Sige, next picture po. At ito naman yung mga buto nga. Yung mga butong yan sa ating wrist, yun nga, hindi siya isang malaking buto. Maliliit na buto. 8 pirasong maliliit na buto po yan. Kaya naman, yung wrist natin, maraming movement na nagagawa. Kasi kung hindi maraming movement yan, mahirapin tayong kumilos. Ganun tayo ginawa ng Panginoon. Amazing. Amazing talaga. 'Di ba? Maliliit na buto
ang nilagay niya dyan para mas maraming magawa ang ating kamay. Pero mo yun, naiikot-ikot natin. Hindi lahat ng joint naiikot-ikot, Saka ah. magaan, di ba? O, magaan, o, di ba? Eh, Hindi kung lahat. mabigat siya, parang makakagalaw. Correct. Oo, hindi ka makakagalaw. Maliliit na muscle ang nilagay dyan. O, di ba? Para mas makakagalaw, madaling kumilos. So, kaya napakaganda ng ating anatomy ng ating katawan. Sige, next picture, sir. Ayan. Ito yung mga makikita ulit sa ating carpal tunnel. Yung mga ligaments, yung nerve nga mismo, mga tendons. Tingnan nyo po, napakadaming nakalagay doon sa maliit na tunnel na yon. Ayan. Kaya konting injury lang po dyan. Sigurado po, maiipit na yung nerve na yan. Sige, next picture. Ayan, yung distribution. Yan pong nakapula, yan yung mga nakakaramdam ng sintomas. Pati sa likod, meron din po. Pero partly lang. Ayan, mas dito sa bandang harapan, sa palm, sa palad, mas nararamdaman natin yung mga sintomas. Sige, next picture. Ayan, ito rin yung mga sinusuplayan na muscle ng ating nerve. Kaya nga nakakabitaw tayo ng gamit. Kaya kasama pati forearm. Yung pula po dyan, na nakikita nyo po, yan po yung mga muscles na involve sa ating median nerve. Kaya hanggang forearm po, nararamdaman natin yung pangangalay, masakit, pamamanhid. Ayan. Hindi lang banda rito sa may thumb area. At saka hintotoro at middle finger. Sige, next picture po. Ayan. Ano ba yung mga cause nitong pagkaipit nitong median nerve? Ayan. Ito po yung mga cause. Menopause and hormonal changes. Ayan. Kapag nagme-menopause, pag may mga hormonal changes, minsan pag nagkakaroon o kaya pag nagbubuntis, ayan, nagkakaroon ng mga hormonal changes, namamaga po dito sa may bandang wrist natin. Kasi nasa dulo na po yan, di ba? Nasa dulo ng ating katawan. So, hindi ganun kabilis yung balik ng circulation. So, possible na namamaga po. Mas malaki yung chance na namamaga. O, kaya, maliit nga po yung space ng tunnel. Hindi po siya ganun kalaki. At sabi ko nga, rigid yung mga yung boundaries, yung mga nakabalot po doon. So, hindi siya ganun na nag-i-expand. So, pag merong namaga o nagkaroon ng fluid doon sa loob ng nerve, ng tunnel na yun, maiipit po talaga yung median nerve na kung saan doon na mag-i-start yung pamamanhid-manhid. Ayan. Factors of inheritance. Ano yung inheritance? Kapag namana po natin yung ating yung carpal tunnel ng mga magulang natin na maliliit, masisikip. Ayan. Pwede rin pong makuha natin at maipit nga po yung nerve na konting, maliit na nga po siya, yung tunnel. Tapos, namana mo pa, mas maliit na tunnel. O, di ba? Tapos, nagka-injury ka pa dyan. Ayun, malaki yung tsansa mo na magkaroon ng carpal tunnel syndrome. Injuries caused by external triggers, katulad ng fracture, ano pa ba, naitungkod mo, na-sprain, na-dislocate yung wrist, may cyst, ayan. Yan nga, benign or cancerous tumors, nandyan na po. Magkukos po ng pagkaipit ng nerve. Inflammatory pain in joints and ligaments. Yung may mga arthritis, osteo, pwede rin po. May mga arthritis, lalo na yung rheumatoid arthritis. Ayan, namamaga po yung mga daliri. O, yan, kaya nagkukos po ng pag-ipit po nung ating nerve. Tenosynovitis, o pag-inflame po nung mga tendons and nung mismong joint. Kaya naiipit yung nerve. Ayan, edema, sabi ko nga, pag nagbubuntis, nagme-menopause, hormonal changes, nagkakaroon ng edema po dyan. Pag nagkaroon ng edema, fluid accumulation o mas maraming fluid po na naiiwan dito sa ating mga kamay kasi nga po malayo sa ating puso, so nahihirapang mag-pump, kaya namamaga po. Ayun po yung mga pwedeng possible cause nitong carpal tunnel syndrome. Sige, next picture po. Ayan, pwede rin ito. Sabi ko nga, yung masisipag nating
mga nanay dyan. Ayan. Computer work at repetitive strain injury. Bakit repetitive? Yung paulit-ulit na paggamit ng ating wrist. Katulad ng mga dishwashers, nagliligpit, mga taga-tiklop ng mga damit, ano pa ba? Sa computer nga po, yung mga nagbabalot ng regalo, yung mga labandera. Oh. Marami pa rin yun yung nagbabrush. Oo, yung nagbabrush. Ayaw ni kasi masyadong gusto malinis na malinis. O, di ba? Yung mga naglalaban sa kamay. At yung mga, yung mga, natin, musicians. Ayan. Yung mga surgeon. Lalo na kapag maliliit na part lang yung kanilang steady lang yung kamay. Tapos, isang posisyon, syempre, sa tagal, hindi na igagalaw, nagkakaroon ng accumulation ng fluid, ganun po. Yung mga pwedeng maging cause nito. At local cause, nasabi na natin yung mga mesis, ayan. Obesity. Bakit obesity? Kasi nga, naiipit din, dahil sa mamamaga, hindi maganda yung circulation dahil mataba nga, maraming fats, so hindi maganda yung pagbalik ng fluid sa katawan, pag-circulate yan, pwedeng mamaga. So marami talagang sakit na naidudulot ang obesity. So mag-maintain po tayo ng ating tamang timbang. Huwag po nating hayaan na lumaki. Lumaki tayo, mag-increase ng weight na hindi na tama. Ayan. Vibrating tools. Yung paggamit ng mga vibrating tools, katulad ng ano ba yung mga tools na yan? Yung mga jackhammer. Yan. Yung mga gumagamit niyan. Mga may thyroid disease, wrong spelling. Yan. Thyroid disease, genetics. Bakit genetics? Yung mga namamana nga po. At yung mga ages 40 and 60, 42 senior citizen natin, mga mataas na rin ang risk nila. At yung mga lalo na kapag babae. Kasi babae, maliit ang wrist. Bihira naman sa babae, malalaki wrist. Usually lalaki, malalaki ang wrist. Kaya nga sabi ko, mas common sa babae. Bakit? Ayun nga, maliliit ang wrist ng babae. Hindi dahil sa sobrang sipag. Hindi naman lahat ng babae sobrang sipag. 'Di ba? Hindi rin naman tamad ang lalaki. Dahil nga sa liit ng wrist. At sino ba yung nagbubuntis? Mostly, talagang babae ang nagbubuntis. 'Di ba? Factor din. Kaya, karamihan ng mga nagkakaroon nitong sakit na ito ay kababaihan. Ayan. Diabetes. Bakit? Kasi nga, nag-accumulate din ng fluid at saka meron tayong, peripheral, ano ba yun, ma'am? Nerve injuries kapag nagkakaroon ng peripheral neuropathy. Ayan. Sa mga diabetic at mga rheumatic diseases. Ayan. Yung pamamaga ng mga daliri, rheumatoid arthritis po. Yan po yung mga cause. Sige, next picture po. Ayan. Ano ba yung mga sintomas nito? Numbness, tingling sensation sa fingers and hand, pins and needles, ayan. Reduced sensitivity, hindi na makaramdam, kaya mag-iingat po sa mga nagtatrabaho sa kusina, hindi mo alam na susunog na pala yung kamay mo, nakahawak ka ng mainit, di mo maramdaman. Ayan, growing weakness in the hand. Ayan, nakakabitaw na ng gamit. Lalo na nga, ingat sa kusina kasi nga baka mabitawan mo. Di mo alam, hindi ka na pala nakahawak ng mahigpit, nabitawan mo mainit na tubig o yung mga ganon. Kaya hindi po basta-basta itong sakit na ito, kaya kailangan siyang maagapan. Ayan, kasi hindi po siya pagaling kapag hindi inaagapan, palala po, lumalala. Una, makakaramdam ka lang ng pins and needles o pamamanhid. Gigising ka sa umaga na mamanhid, tapos isi-shake mo lang yung kamay mo, ay okay na. So hindi napapansinin. Hanggang sa lumala ng lumala. Doon pa lang bibigyan ng pansin. O kaya ngayon pa lang po, ma-assess nyo yung sarili mo, ako ba ito? O, diba? Kaya tingnan nyo po, difficulty feeling with the fingertips. Yan. Gradual difficulty doing task. Nahihirapang gawin na yung mga
bagay na dati mong nagagawa. Simple lang. Yung pag-tie ng shoe, nahihirapan ka na. Yung pag-zipper, pag-unlock ng mga maliliit na bagay kasi gamit ang kamay, hindi na kaya. Ayan. You-reduce the hand dexterity. Yun nga po, hindi mo na kayang gawin yung mga maliliit na bagay na gamit ang kamay. Okay, sige, next picture po. Ayan. Makikita rin na lumiliit na rin yung muscle sa thumb. 'Di ba po, maumbok po yung muscle natin sa thumb. Lumiliit po yan, umiimpis pagdating ng panahon, malala na. Pag malala na po, ganyan na po yung itsura ng may carpal tunnel syndrome, yung nasa kanan pong kamay. Ayan, magiging ganyan po yung kamay ng isang may carpal tunnel syndrome. Sige, next picture po. Ayan, makikita nyo po, lumiit na nga po. Ito yung normal, yung left, abnormal na po yung nasa kanan, lumiliit. Kasi hindi na nga nagagamit ng maayos. Okay? Sige, next picture po. Ano yung mga non-surgical treatment options natin? Ayan. Sa aming mga PT, ayan, kasi kami talaga, hindi namin talaga, hanggat maaari, iiwasan natin yung surgical, yung operation, o magpa-opera. O, kaya nandito kami sa part na ito. Okay? Yung mga doktor natin magbibigay ng mga medications, ng NSAIDs, non-steroidal, at saka yung mga steroids. Kung hindi na kaya talaga ng mga NSAIDs, mga pain relievers, na mga anti-inflammatory drugs, pupunta na sila sa steroid injections. Sila na po yung, ayan niya po yung para mas matagal na hindi mamanhid, hindi mamaga. Kasi nga po, namamaga. Ang steroid po, anti-maga. So, yan po yung mga nire-recommend ng ating mga doktor. Sa amin po mga PT naman, ang ginagamit po namin is transcutaneous electrical nerve stimulation para sa pain. Ayan, mga kinukuryente ng, hindi naman yung kuryente na maninigas ka na kuryente. Para po sa pantanggal po ng pain yan, yung kuryenteng nilalagay namin dyan. Tsaka maliit na ano lang po, na machine po yun. Ayan, meron yatang tanong, ma'am. Si Ma'am Geronimo. Yan. Good morning, Ma'am Leslie. Out of the topic, do you know, ano to? Chronic. Po ba ang chronic foot problems? O, sige. Mamaya po, ma'am. Sagutin natin yan. Nasa kamay pa lang. Nasa kamay pa lang tayo. Pero, alam ko, ma'am, na-discuss ko na rin ng mga nakaraang topic natin, yung mga foot injuries, yung mga foot problems natin, ankle, foot, ayan, lahat. Okay, sige. Mamaya, sagutin ko, ma'am, pagka malapit na matapos yung topic natin. Tapusin muna natin to. Ayan. Mga transcutaneous electrical nerve stimulation, ultrasound, yan po yung ginagamit namin at mga warm compress at saka cold compress. Yung warm compress po, ginagamit po namin yan before ka magtrabaho, before ka mag-exercise. Yan po yung magwa-warm compress ka for 20 minutes. Warm, ibig sabihin, hindi naman sobrang init. Yung mararamdaman lang nung kamay mo, yung init, sapat na init para ma-relax po yung iyong kamay. Okay? Kasi sa pag sobrang init, lalo na, sabi ko nga, may problema sa ano yan, ma'am, sensation. So, titignan-tignan po ninyo, baka hindi nyo maramdaman, sunog na pala kayo, sobrang init pala. Papakiramdaman nyo po nung kabilang kamay, yung normal na kamay. Okay? O kaya nung ibang tao, paramdam nyo po, okay na ba yung init nito? Ganon. O, kasi nga, hindi mo masyadong maramdaman kasi nga, meron kang problema sa sensation. Ayan. At yung cold naman, ginagamit naman po during exercise. During or after exercise o ng trabaho. Kaya hindi po totoo yung huwag kang magbabasa ng kamay pagka tapos ng trabaho. Mag-a-ice ka nga po eh. I-advise ko nga pa po na mag-ice. Kasi nga po, galing ka sa trabaho, nagalaw-galaw mo, namamaga po yan, impis po ng maga ang ice. So, ice po ang nire-recommend after exercise, after trabaho. Advice ko nga po sa mga malalang cases, every 2 hours, mag-alarm ka sa cellphone mo, maglagay ka ng ice
sa between trabaho, time ng trabaho, maglagay ka ng ice. Siguro 20 minutes. Pero kung ilulublob mo yung kamay mo sa ice, 5 minutes lang po, okay na. O, so mas maganda kung ilulublob mo para bawas sa time. Pero kapag pag wala kang ganun, cold compress na lang. Pero during work, pwede mo ring ipatong na lang yung kamay mo. Tapos nag-a-ice na siya, o, di ba? Para po maibsan yung pamamaga ng inyong wrist at hindi maipit yung nerve. Kasi nga po, mas mahaba na naiipit ang nerve, mas mas nai-injury yung nerve. Pag na-injury yung nerve, ang nerve pa naman po, napakatagal po niyang gumaling. So kaya kapag naipit siya, minsan nga sa tagal niyang gumaling, di na siya gumagaling. Kaya nga, mas maganda na hindi siya tuluyang maipit ng matagal. Kaya iiwasan natin na mamamaga ang ating wrist. Lalagyan natin ng yelo during work or after work. Kung walang time during work, gawin after work. Mag-ice po. Okay? Kasi yung iba, ang akala nila yung tinatawag na pasma. Mapapasma. Na-discuss na po natin yan. Hindi po siya totoo. Yung pasma, yung nanginginig dahil nga malamang dahil sa pagod, kaya siya nanginginig, namamawis. Okay? Dahil sa pagod, hindi po dahil doon sa niligo mo or ano. Ang advice ko nga po, kunyari, galing ka sa workout, galing ka sa trabaho, pawis na pawis ka, ang init ng trabaho mo, galing kang construction, pahupain mo muna yung init ng katawan mo, yung temperatura ng katawan mo bago po kayo maligo. O kung maliligo kayo, huwag naman pong biglaan na malamig na tubig. Okay? Yung mas maganda kung lukewarm o unti-untiin mong basain yung katawan mo, hindi bibiglain mo yung katawan mo. Kasi nga, sudden change ng body temperature, masyashock din naman yung katawan mo. Kaya nga, unti-unti lang po. At saka pakiramdaman mo yung sarili mo. Okay? Hindi po, wala pong katotohanan yung pasma na hindi ka na maliligo. Okay? Mas unhygienic po yung ganun. Hindi ka maliligo. Kailangan mo pa rin maligo. Lalo na kung ang trabaho mo galing sa labas. Okay? Sige, next. Ayan, ito po yung sample ng wrist splint kasi nire-recommenda rin po namin na mag-splint ang mga pasyente. Bakit po? Kasi tendency, pag natutulog po tayo, ginagano natin yung daliri, tinitiklop, yung wrist, nakatiklop or nadadaganan. Kaya mas mataas yung tsansa na malalo pang sumikip, maipit yung ating nerve. Kaya nire-recommend namin na sa pagtulog, lagyan ng ganyan. Lalo na yung mga malala na nga, yung paggising, manhid na yung kamay. Kaya nire-recommend po namin na gumamit po niyan pag natutulog. Hindi po habang kumikilos. Hindi po. Kasi hindi ka makakilos niyan kapag may ganyan ka. At magre-rely po kasi yung mga muscles ninyo diyan sa splint kapag nagtatrabaho ka na may ganyan. Hihina po yung grip po ninyo, yung mga muscles nyo sa forearm, sa daliri, kaya hindi ko po nire-recommend na all throughout the day, maggaganyan ka. Kahit nasabi mo pang nare-relax po kasi ako, ma'am, hindi. Okay? Mas advice ko pa si ice during the day. Tapos, exercise and stretching na i-discuss natin mamaya. Sige, next picture po. Ayan, yung i-advise din namin na huwag kang tatagal sa isang posisyon nga kapag nagtatrabaho ka, lalo na yung mga maling posisyon ng paghawak ng mouse. Sa mga computer, nakaharap parati sa computer, may hawak na mouse, desktop, laptop, o yan. Dapat po parating nasa neutral position po ang inyong kamay. Ganyan po yung nasa picture, yung right. Yung mali po, yan pong nasa left. Ayan, yung pula. Yung green, yung tama. Yung pula, yung mali. At yun nga, magpapahinga. Hindi all throughout the day, isang posisyon ka lang. Mag-iba-iba ka ng posisyon. Tatayo ka rin, uupo ka rin. At kapag nga may time, every 2 hours, mag-a-ice. Tapos nun, mag-stretch. Okay? Mag-stretch, tapos mag-ice. Okay? Ganun po yung gagawin po ninyo.
At iwasan na mag-overwork po ang ating mga muscles. Kasi nga, pag na-overwork po yan, sabi ko nga, maliliit lang yung mga muscles dyan, madaling mapagod. So pag napagod, ayun na, mamamagana po ang inyong wrist. At mararamdaman nyo na yung pamamanhid. Yan. Sige, next picture po. Ayan, na-discuss na rin natin yung tamang posisyon ng laptop, ng desktop, ng ating keyboard, ng ating binti, paa, tuhod, lahat po, na-discuss po natin yan. Yan po yung tamang posisyon. Okay, sige, next picture po. Ito na yung ating exercise. Una, siyempre, mag-warm compress ka muna bago mo gawin yung mga exercises na ito para na warm up naman po ang iyong muscle. Sige, ito po yung stretching exercise na ating gagawin. Unang-una po. Umpisahan nyo po sa taas ha. Sa taas, tapos may gamit na panyo or anything, tela, para po mag-glide. Madaling mag-glide. Kasi kung palm nyo po ang kakapit dun sa wall, didikit. Okay, hindi mo mag-glide. Okay? Tapos, ang stretching po niyan yung nasa baba. Dapat panatilihing straight yung siko at nakalapat ang buong palm. Hindi po umaangat yung palm. At dapat po ang maramdaman nyo po, stretch. Hindi pamamanhid, hindi pangingilo ng kamay. Walang pins and needles po. Abutin nyo po hanggang kaya. Hanggang sa maramdaman nyo yung stretch dito sa ilalim na muscle. Pakibalik lang muna, sir. Ayan, hanggang maramdaman mo yung banat dito sa ilalim, sa may forearm. Ayan, yan po yung dapat maramdaman. Gawin nyo po 15 seconds hold, 5 to 10 repetitions. Kung dalawang kamay, edi each. Kung isa, edi isa lang. Okay? Sige po. Paki-forward na dun sa next exercise. Meron din, hindi po sir, yung isang kanina. Yung sunod dyan. Yung parang nagpipray. Ayun. Yun naman po yung pwede nating sunod na stretch or kung hindi nyo kaya yan, pwede naman yung wala kayong makitang wall, pwede nyo pong gawin yan. Ayan. Dapat nakalapat din po yung both palms sa isa't isa. Ayan. Ayan, sabay na yan. Kung dalawang kamay yung affected, mas maganda. O, diba? Sabay na sila. 15 seconds hold, 5 to 10 repetitions each. Ayun. Ayan. Panatiling nakalapat at wala pong sintomas na mararamdaman. Kailangan banat lang po. Pag naramdaman mo yung sintomas, ibig sabihin itaas mo na lang ng konti. Sobra yung pagbaba mo. Okay? Ayan din, dyan din. Pag nakaramdam ng sintomas, itaas mo lang ng konti. Okay? Sige, next. Ano tayo, sir? Ayan, ito naman yung tendon gliding exercises. Kasi nga po, pwedeng maipit ng mga tendon kasi sa dami ng tendon po na nakikita nyo doon sa tunnel, kailangan ma-mobilize po sila, mag-move. Kasi hindi mo naman ma-move yung mga buto. O, diba? Hindi mo ma-move yung mga buto, hindi mo rin ma-move yung ligament sa taas. So, ang i-move natin, yung tendon. Kasi nga, yung tendon, yung nakakagalaw. So, gagalawin natin sila para matanggal yung pagkakaipit nila doon sa nerve. Ayan po yung exercise. Una, ayan yung unang posisyon. Pag ano po yan, pag in-exercise nyo po yan, babalik po kayo doon sa unang posisyon, doon sa number 1. Parating pabalik sa number 1. Number 1, number 1, number 2, tapos babalik ulit. Tapos, close, fist. Pero pag po nag-fist po kayo, hindi po yan yung sobrang higpit na fist, yung parang susuntok ka na. Okay? Ano lang yan? Ibabaluktot nyo lang po. Okay? Baluktot lang. Pwedeng naka-straight ang siko, pwedeng walang affectation kung ano yung posisyon ng siko. Basta sa kamay lang po ang galaw niyan. Okay? At dahan-dahan po ang movement ng ating kamay dyan. Yan. Number 1. Number 2. Sa ulo nyo po muna yan. Yan. Sa ulo nyo po muna yung movement. Yan. Tuloy-tuloy po yan. 5 to 10 repetitions.
Tapos, ikalat nyo po sa during the day, 3 to 5 times a day. 10 reps, kasi madali lang naman po. Di ba? Tapos, 3 to 5 times a day po ninyo gagawin yan during the day. Hati-hatiin nyo. Umaga, isa, tanghali, isa, 3 sa gabi. Di ba? 3 sets. Naging 5 sets na. Sige. Yung video, sir. Pakita natin yung video. At yun, sige sir, yung picture nga muna, sir. Kasi kasama na yan. Ayan, isa pang tendon glide po yan. Yan yung unang posisyon, tapos gaganon nyo lang po. Okay? Ano po yan ha? Dahan-dahan, relax po yung grip. Hindi po mahigpit ang grip. Hindi rin mahigpit masyado yung kamay. Okay? Ginaglide nga po kasi yung tendon para matanggal yung pagkakaipit ni median nerve. Sige, yung video na, sir. Yan. Pwede nyo pong sabayan. Sino pong gusto ng video, pwede nyo pong kuhanin kay Sir John. Kay Sir John. Ayan, tingnan nyo po. Yan yung unang exercise po natin, yung picture kanina. Tingnan nyo po, hindi po siya masyadong nakagrip. Hindi po nagigrip yan. Normal na galaw lang. Normal na galaw. Okay? Sa ulo nyo po muna. Galaw-galaw. Okay. Yan na po yung pangalawa kanina. Yan. Then, okay. Gawin nyo po 5 to 10 reps, 3 to 5 times a day. Okay? Sige. Next picture. Tendon glides po yun, ha? Tendon glides. Ayan. Ito naman po is yung nerve glides. Nerve glides. Iga-glide naman natin si median nerve. Okay? Umpisahan natin sa palad. Sige. Yan yung una, yung A. Wag masyadong grip po ha. A, B, C, D. Iikot po kaya ng konti. Tapos haharap na po sa inyo. Tapos kapit naman dun sa thumb. Hihilain pababa para ma-stretch po yung thumb. Sige, next. Next, sir. Ay, yung video, sir. May video tayo, sir. Yan. Ayan. Tignan nyo po yung video. Ayan. Dahan-dahan lang po ang movement. Very madali lang. Madali lang gawin. Median nerve glide po yan. Ginagalaw yung median nerve, yung nerve para hindi po siya. Yan na po, next exercise naman. Ang umpisa po, yung parang Egyptian dance. Tapos unat ang kamay. Ayan. Ganyan na ganyan po dapat ang bilis ng paggalaw. Ganyan lang. Relax lang. Next naman po, pag kayang-kaya na, hindi na nakakaramdam ng pamamanhid, pwede nyo nang gawin ito. Progression po itong mga exercise na ito. Una, yung sa kamay lang, tapos yung sa siko naman, then yan. Ulitin nyo po yan, 15 repetitions, hanggang sa maramdaman nyo po na komportable na. Pag komportable na, kumuha ng tela, ayan, gawin naman yung exercise na yan. Tapos pag komportable na ulit, progress ulit. 15 reps each. Pag naging komportable, saka ka lang magpo-proceed dun sa mga susunod na exercise. Progression po hindi po lahat gagawin. Umpisahan mo sa kamay. Kapag hindi okay ka na hindi na namamanhid, dagdag mo yung nakaupo. Tapos dagdag mo yung nakatayo. Tapos dagdag mo yung paggalaw ng ulo. Ganyan po. Ayan. Para magalaw yung median nerve. Ayan. Yung mga nakakaramdam ng pamamanhid-manhid ng kamay, ng forearm, gawin nyo po yan. Nerve flossing po ang tawag dyan sa aming mga PT. Yan. Yan po yung mga gagawin nyong exercise kapag,
Kaya kailangan ma-diagnose po muna kayo ha. Diagnose po kayo ng CTS. Huwag niyo pong gagawin yung exercises na yan pag kayo po ay may fracture, na-dislocate. Lalala. Oo, lalala po. Okay? Pag may mga cyst, kailangan matanggal yung cyst. Kasi kahit anong gawin mong ganyan, kung may cyst na umiipit, wala po tayong magagawa doon. Pwede po sa may mga pamamamaga, katulad yung mga buntis, yung diabetic, kaya pwede po sa kanila yan. Pero yung mga may na-trauma, hindi po pwede. Kailangan magpakita po muna kayo sa doktor. Okay? Tapos may mga way po paano kayo ma-diagnose. May mga special test pong ginagawa ang PT para ma-diagnose po kayo niyang CTS o carpal tunnel syndrome para ma-confirm, carpal tunnel ka nga kasi positive ka sa mga test na ito. At kapag positive, yan po yung mga exercise na gagawin po ninyo. Yan, para ma-relieve yung pain, pamamanhid, pain, nerve pain sa inyong kamay. Yan. Pag nakakaramdam, very safe po. Very safe. Pero, yun nga po, siguraduhin na carpal tunnel nga po kayo. Na ang cause is yung overwork, yung mga ganun po. Pero yung may trauma, yun nga, ulit-ulitin ko po, baka gawin nyo kasi sa bahay nyo, na-sprain ka. Na-sprain, bawal pala galawin muna for 2 weeks. Ay, sabi ni Ma'am Les, namagaan, masakit, namamanhid, gawin ko ito. Pag mga ganun po, basta may trauma, wag nyo pong gagawin yung exercises na yan, patingin po muna kayo sa doktor. Okay? Dapat ma-diagnose po kayo ng doktor ng carpal tunnel syndrome bago nyo po gawin ang mga exercises na ito. Ayan. Yung tanong, pwede pa ba tayong sumagot ng tanong, ma'am? Yung kanina, ma'am, yung chronic foot. Yung sa chronic foot, ano yung tanong niya, sir? Pwede bang pakibalik? Ayan. Topic po, chronic foot problems. Pag sinabi po kasing chronic, matagal nang nararamdaman na pain. Matagal ng injury. Okay? May matagal ng injury yung inyong paa. So, anong problem? Napaka-broad po kasi ng chronic foot. Saka, anong part ng paa? Yun, anong part ng paa? Anterior ba? Posterior? Oo, yung ilalim. Nasa gitna ba? Plantar, yun, mga ganun. Marami pong aspect. At saka pag sinabing chronic, napaka-broad po. Foot, pag sinabing foot, marami pong sakit sa paa. Na pwedeng maging cause po ng ganyang mga sakit. Ano kaya ang ng... Mga deformities po. Minsan pag flat foot, sumasakit po ang paa. Ano na naging diagnosis nung ano? Kaya nga, Nung bakit doktor. nagkaroon ng chronic foot problems? Bakit problems? Ang dami. Maraming sakit. Oo. Flat foot. O minsan kasi sa sobrang bigat. Minsan sa sapatos. O minsan arthritis, arthritic pain, yung mga spurs, kung tawagin. Yung usual na natapilok? Yun. Pwede rin dahil natapilok. Ayan. Wala po kasing anchor yung ilalim ng paa. Flat foot po. Oo, flat foot, bumagsak. Yung yung arch, baka hindi anchor po, yung arch. Kasi yung paa, normally dapat may arch, maliit na arch. Ayan. Dapat nakaganyan po yan pag nakatayo. Pero pag nakatayo ka at walang nakita, flat na ganyan. Ayan, nagkakaroon po talaga ng chronic foot problems. Hindi lang foot ang magiging apektado dyan, ma'am. Tuhod, balakang, lahat na. Yung mga flat-footed. Pag flat foot, actually, na-discuss na natin yan dito. Pag flat foot po, meron pong mga exercises para dyan. Actually, mga anak ko, flat foot eh. Pero, pag natin, no, parang mahirap talaga. Kasi dala mo yung mo eh. yung bigat mo, oo. Kaya, kailangan maayos ka agad. Unang-una, yung weight. Baka naman sobrang bigat mo. Pag sobrang bigat mo, talagang bibigay yung arch mo. Okay? Tapos mahihina pa yung mga muscles ng paa mo. Kaya kailangan palakasin. Tiptoe at saka toe off. Tiptoe, toe off, toe curl. Yan po yung mga
exercise para magkaroon ka ng arch sa foot. Pero po, yun nga, kung mabigat ka, hindi ka na talaga kakayanin kasi maliliit po yung muscles dyan. Kaya kailangan pong mag-lose muna ng weight. Okay? Sabi ko nga, factor talaga sa halos lahat ng sakit, si obesity. Kaya kailangan po nating mag-maintain ng normal weight. Ayan. Si Jacob po. O baka minsan kasi nasa sapatos din. O kaya naman na rin. Kaya kailangan magpalakas ng mga muscles sa paa. Tiptoe, toe off, o kaya sobrang tagal ng tayo. Saka meron ako alam na bibili ka ng sapatos, Customize para sa'yo. Oo. I-check talaga kung May ganun po. May ganung kung sapatos. gaano kataas yung arch o yung... Marami na pong ganun ngayon, no? Diyan sa mall. Pagpunta mo sa mall, may mga nire-recommend sila. Pwede rin naman po yun. Pero, ano po kasi yun? Pag nilagay sa paa, pag nawala na sa paa, wala na. Kasi nga, yung muscle, mahina. So, kailangan palakasin mo yung muscle. Palakasin mo muna yung muscle. Okay naman na maglagay ng mga ganun para hindi sumakit. Pero kapag wala na yun, wala na naman. So, kailangan palakasin mo yung mga muscles using, yun nga po, tiptoe, toe off, at saka toe curl. Yan po yung mga exercises na pwede nyo pong gawin. Masakit na daw balakang niya. Yun nga po. Basta kapag nagkaroon ka ng problem sa paa, pataas na po yan. Tuhod, balakang, likod, sunod-sunod na po yan. So, kailangan ma-address. Nung bata, mga bata-bata na flat foot, okay pa. Pero pag tanda, ayun na, doon na nararamdaman yung mga pain. Ayan. Kaya kailangan mapalakas ang mga muscles sa binti. Ay, sa paa. Ayan. Ano na natin muna kasi... Oo. Tapos na tayo. Oo. Yun nga yung pinakitang picture ni Sir, mga differential diagnosis. Kaya kailangan magpatingin po sa doktor kasi possible po na pareho ng sintomas nitong mga sakit na ito. Kaya kailangan ma-diagnose po kayo ng doktor para malaman saan ba nagsisimula. Nasa leeg ba? Cervical radiculopathy. Yan. Disc herniation sa leeg. Pwedeng maging cause ng pangangalay. Thoracic outlet syndrome, muscle sa leeg ulit. Ang problema. So, wala sa wrist, nasa leeg pala ang problema. Diabetes. Kasi nga may peripheral neuropathy. Hindi ka naman ganun ka-active dun sa kamay mo, pero bakit ganun? Yung pala diabetic ka na, hindi mo alam. Ayan nga, may fracture, dislocation. Ayan, yan po yung mga possible na sakit na pwede kang makaramdam ng pamamanhid sa kamay. So, mas maganda, magpatingin po tayo sa doktor. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming Sa lahat ng salamat, nakinig, nanood. Ma'am Leslie, at napakagandang i-remind yung mga, nalaman natin, mahirap pala yung mga flat-footed na yan. Ma'am. Oo, kailangan ma-address din yan. Oo. Ayun. Kasi kung hindi lang sa paa Hindi lang sa paa. Balakang na Oo, daw sa sumasakit. sobrang tagal na rin siguro ng flat foot ni Sir, hindi na a-address. Saka yun nga, yung proper yung dapat. Footwear. Yung footwear niya. Yung malaking footwear. bagay yun eh. Lalo na kung ang trabaho ay nakatayo ng matagal. Talagang mag-i-invest po kayo sa sapatos. Hindi lang magandang tignan. Dapat yung comfort. Okay, nandoon. Kasi, yun nga, ginagamit mo ng matagal eh. So, kailangan mag-invest ng footwear. Maayos na footwear. Okay. Yun. Sige, maraming salamat po, Ma'am Julie. Maraming salamat, Ma'am Leslie. At siyempre, wag muna kayong aalis Yes. dahil may mga susunod pa tayong programa. Oo, huwag kayong aalis dahil susunod na ang The Baptist Lunch. Magandang tanghali po.